Samantala, balikan na po natin si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines kaugnay pa rin po sa pagbayag ng LTFRB ng paglalagay po ng political ad sa mga pampublikong sasakyan. Magandang tanghali pong muli sa inyo, Chairman Hines. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Unang-una sa lahat, Chairman, paano ho natin i-regulate itong pagpapaskil po ng mga political ads sa mga pampublikong sasakyan? Opo, una po ay gusto ko munang liwanagin. Ito pong pagpayag namin ay naayon doon sa naging desisyon po ng ating Supreme Court na nagkakawala po doon sa naging resolution ng COMELEC 2013 na nagbabawal nga ng mga election campaign materials sa ating mga public utility vehicles. Ngayon doon po sa tanong ninyo kung paano po namin ito ma-regulate, kinakailangan po na mag-apply ng special permit ang mga operators o may-ari ng mga public utility vehicles natin bago po namin sila papayagan na magkabit ng mga election campaign materials sa kanilang mga sasakyan. So definitely, ang mangyayari po nito, yung kumpanya, halimbawa ng isang bus company ang mag-a-apply sa inyo, saka sila po pwedeng tumanggap naman ng, kumbaga, bayad ho, no? I assume may bayad syempre ito mula sa mga kakandidato. Tama po yun. Isa po sa mga requirement na hinihiling po namin ay yun pong tinatawag naming advertising contract. No? Kung gaano katagal, magkano ang binabayad at yung sample ng ilalagay po na ads. Ano? Kami naman po ay hindi namimili. Wala na po kaming control kung ano ilalagay. Ang sa amin lang ay doon po dapat sumunod sila sa size at kung saan dapat ilalagay. Dahil mayroon na po kaming kasalukuyang mga rules and regulation under our Memorandum Circular 2013-005. Pwede ho malaman kung ano ho yung guidelines halimbawa sa bus. Kasi alam mo natin, di ba, meron na usual talagang advertisement dun sa mismong likuran ng bus, di ba? Pwede bang i-wrap yung buong bus ng mukha ng politiko? O pwede ba, baka naman pati bintana, baka naman ho maging delikado naman yun kung halimbawa talagang buong-buo, mararap na yung bus. Totoo po yun, ano? Kaya nga pinagbawal po natin, yung nabanggit ko kanina pong circular, pinagbawal na po natin yung tinatawag nating wrap around. Ano? Kaya pinapayagan na lang po ay yung sa magkabilang side ng bus at ito ay nasa pagitan ng dalawang gulong, unahan at saka likuran at hindi dapat nasasakop yung kanyang mga bintana. So clear of any advertisement po yung kanyang mga bintana. Ganoon naman din po sa likod. Ito ay may size na rin at may natitira po dapat mula bumper na about 30 inches na kung saan ay nakikita natin ang pangalan, plate number, at mga iba pang mga mandatory markings na nandoon sa likuran ng mga bus po natin. Basta dapat hindi nakatakip yung mga bintana, lalo na noon dun sa likurang bahagi. Kasi kung halimbawa umaatras, baka mahirapan din yung driver. Well, actually po doon sa likod ay talagang nakalagay na po ang mga ito. Mayroon na po talaga nakatakip dahil according to the bus companies naman, ay mayroon naman po silang nag-guide pag sila po ay umaatras. So pwede po yung buo sa likod na lalagyan, ganun na rin po yung namamayani po ngayon, basta meron lang po ititira na 30 inches mula po doon sa baba hanggang doon sa gitna. Pwede ho bang malaman kung part of the proceeds will also go halimbawa sa iba pong ahensya ng gobyerno? Halimbawa sa LTFRB, may mapupunta ho ba to? O talagang ang usapan ay diretso po sa kandidato at doon sa mga kumpanya halimbawa ng bus at iba pang public transport? Ang mga ito po ay kailangan magbayad po sila. Meron pong mga filing fee para doon sa permit na kanilang kailangan bayaran sa amin. At lahat naman po ng nalilikom namin ng mga filing fees ay nire-remit po namin ito sa ating Bureau of Treasury. So wala pong naiiwan sa LTFRB or pinamamahagi kami sa mga operator at mga iba pa. Iba na po yung usapan ng mga advertisers at ng mga bus company. Kanila na yung pinaka-ad rate, kumbaga. Pero yung sa inyo po, yung fee na kailangan bayaran ng mga bus companies at iba pang public transport, magkano naman ho ang sisingilin ninyo? Ito po ay mura lamang po. Kung hindi ako nagkakamali, parang 250
per application, tapos meron lang pong dagdag yata itong 120 pesos. I see. Pero ito hong pagmamonitor naman natin, kasi napakadali pa lang magbayad kung ganyan kamura at mag-apply. Pero yung pagmamonitor, kung sumusunod lahat ng bus companies, halimbawa na mag-apply sa inyo nito, dahil alam naman natin may pera talaga sa advertising, lalo na ngayon pong panahon ng kampanya, hindi ba? Paano ho yung monitoring naman natin dito? Unang-una po ay meron nga kaming listahan. Alam po namin kung sino ang aming mga binigyan ng mga permit at nandiyan naman po ang aming mga inspectors sa ating mga daan. Ganoon na rin ang aming mga regional offices. Kaya kung sino man ang mahuli na wala pong permit at naglagay po ng ganitong advertisement, ay meron pong kaparusahan na penalty na 10,000 piso bawat unit na kanilang violation. Alright. Maraming salamat po sa inyong update na yan sa amin, Chairman. Maraming salamat, Connie, at magandang tanghali ulit. Yan naman po si LTFRB Chairman Attorney Winston Hines.